Disclaimer: ang kwentong ito ay base sa mga salaysay, alamat, at paniniwalang bayan na kinagisnan ng mga Pilipino sa iba't ibang lalawigan. Sa liblib na bahagi ng Sitio Malagim, malayo sa kalsada, sa dulo ng kagubatan at gilid ng ilog, naroon ang isang maliit na baryo na tila nakakalimutan ng panahon. Walang signal, walang modernong teknolohiya, at sa tuwing sasapit ang gabi, tanging liwanag ng buwan at ilaw ng gasera ang nagsisilbing gabay sa mga naninirahan doon. Dito nakatira si Lira, isang 21 anyos na dalaga. Tahimik at simple ang kanyang pamumuhay. Lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang lola Tasing, isang albularyo na kilala sa buong sitio bilang tagapagtanggol laban sa mga masasamang espiritu. Bata pa lamang si Lira ay palagi na siyang sinasama ng kanyang lola sa mga gamutan, dasalan, at orasyon, pero hindi siya kailanman naniwala sa mga aswangpi at engkanto. Para sa kanya, kwento lang ang mga ito upang takutin ang mga batang pasaway. Hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. Ang panaginip madaling araw na nang mapabalikwas ng bangon si Lira mula sa pagkakatulog. Basang-basa ng pawis ang kanyang katawan. Malamig ang gabi ngunit tila nilalagnat siya. Hinahabol ang hininga, hawak-hawak ang kanyang tiyan na parang pinipilipit sa sakit. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang sarili sa gitna ng masukal na gubat. Madilim, malamig at tila walang katapusan ang daan. Nakaririnig siya ng bulong, mga salitang hindi niya maintindihan, malalim, matanda, parang galing sa ibang panahon. Sa gitna ng gubat, may isang matandang babae na nakaitim. Mapuputla ang mata, walang kulay ang labi, at ang tinig ay malamig na parang kalansing ng bakal sa gabi. Ikaw ang napili, anak. Ikaw ang magdadala sa kanya pabalik. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ng matanda. Ngunit bago pa siya makatakbo, may liwanag na nagmula sa tiyan niya. Naramdaman niyang parang may gumagapang sa kanyang sinapupunan. May mainit na bagay na gumagalaw, tila may buhay. Pagkabigla niya sa panaginip, bigla siyang nagising. Nanginginig. Malalim ang paghinga. At sa kanyang tiyan may kakaibang pintig. Kakaibang pakiramdam, hindi iyon ang karaniwang panaginip na agad malilimutan. Pakiramdam niya totoo ito, na para bang ang kanyang katawan ay may pinasok na hindi niya maintindihan. Nang araw na iyon, hindi siya mapakali. Nawalan siya ng ganang kumain. Uminom siya ng salabat na gawa ni Lola Tasing pero hindi pa rin nawala ang pagkahilo. Habang nakaupo sa may balkonahe ng kanilang kubo, napansin niyang may mga itim na ibong umiikot sa kanilang bubong, mga uwak na bihirang makita sa lugar nila. Isa sa mga uwak ay tila matagal siyang tinitigan bago ito lumipad papunta sa kagubatan. Kinabukasan, nagpasya siyang huwag na munang pumasok sa panininda ng gulay sa palengke. Kakaiba ang pakiramdam niya, hindi lamang sa katawan kundi pati sa kanyang isipan. Para siyang sinusundan, para siyang may tinig na naririnig sa bawat tahimik na sandali. Lihim sa lumang bowl ng gabing iyon, habang naglilinis sa silong ng bahay, aksidenteng nahulog ang isang lumang bowl mula sa itaas ng aparador. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga lumang larawan ng hindi niya kilalang mga babae, may suot na puting damit, may mga anting-anting sa liig, at mga sulat kamay na tila orasyon. Isa sa mga larawan ay may kapansin-pansing marka sa tiyan, isang tatsulok na pula. Sa ilalim ng mga papel, may sulat na hindi pa nabubuksan. Nakalagay sa sobre, sa itinakdang tagapagmana, inang ipakita niya ito kay Lola Tasing, hindi agad nagsalita ang matanda. Ngunit baka sa mukha nito ang matinding pagkabigla at takot. Hindi na siya nagsalita pa noong gabing iyon. Sa halip, umupo lamang sa altar at buong gabi nagdasal gamit ang lumang Latinong dasal na noon lang narinig ni Lira. Lalong-lalang panaginip kinagabihan, bumalik muli ang panaginip. Pero sa pagkakataong ito, mas malinaw. Nakita niya na ang matandang babae ay may mga pakpak ng paniki. Sa likod nito, may isang aninong nilalang, malaki, itim at may pulang mata. Lumapit ito sa kanya at dahan-dahang inilagay ang kamay sa kanyang tiyan. Dugo niya ang magbabalik sa ating lahi. Siya ang magiging ina ng bagong henerasyon. Hindi siya makagalaw. Para siyang paralisado. At sa kanyang paningin, nakita niyang ang kanyang katawan ay unti-unting binabalot ng itim na usok. Pagkagising pagsikat ng araw, hindi niya inaasahan ang nakita. May itim na marka sa kanyang tiyan, hugis at sulok, parehong-pareho sa nakita niya sa larawan. Doon siya tuluyang napabalik kay Lola Tasing. Lola, anong nangyayari sa akin? Mabigat ang tinig ng matanda.
Panahon na, Lira. Hindi mo na maiiwasan ang katotohanan. Isa ka sa mga itinalaga at kailangan nating lumapit sa mga tagabantay bago pa mahuli ang lahat. Wakas ng part isa sa gabing iyon, habang dumadagundong ang kulog sa kalangitan at lumalakas ang ulan, ang buong sitio ay tila nanahimik. Tanging ang bahay ni Nalira ang mailiwanag, liwanag na hindi galing sa kandila, kundi sa misteryosong apoy na bigla na lang sumiklab sa altar ni Lola Tasing. At sa kakubli ng dilim, isang pares ng pulang mata ang nagmamasid mula sa kagubatan. Mula nang magsimulang managinip si Lira ng paulit-ulit at lumitaw ang misteryosong marka sa kanyang tiyan, naging tahimik at malalim ang kanyang lola. Si Lola Tasing, ang kinikilalang matandang albularyo ng Sitio Malagim, ay tila takot, hindi sa mga multo o espiritu na dati niyang pinapalayas, kundi sa isang bagay na mas matanda pa sa lahat ng alam nila. Isang hapon, habang ang hangin ay malamig at ang langit ay tila nagbabadya ng ulan, pinatawag ni Lola Tasing si Lira sa loob ng kanyang silid. Sa kwartong iyon, puno ng mga lumang libro, bote ng langis, orasyon sa papel, at sinaunang gamit sa panggagamot. Nakaupo si Lira sa harap ng altar na may itim na kandila habang hawak ng kanyang lola ang isang makapal na aklat na tila gawa pa noong panahon ng Kastila. Ang kasaysayan ng tagapagmana ng itim na lahi Lira, panimula ni Lola Tasing, bago pa man dumating ang mga Kastila, may mga nilalang nang naninirahan sa mga kagubatan, yung mga hindi kayang unawain ng tao. Isa sa mga pinakakilalang nilalang noon ay tinatawag naming anak ng itim na dugo, isang aswang na isinumpa ng langit na huwag mamamatay hanggang hindi niya na ipapasa ang kanyang lahi. Tuwing ika-negatibo 70 taon, isang dalagang dalisay ang pipiliin. Dalisay hindi lang sa katawan kundi sa pagkatao. Sa kanya ipapasa ang binhi ng dilim. At sa kanyang sinapupunan isisilang ang tagapagmana ng aswang, mas malakas, mas matalino at mas mabangis kaysa sa nauna. Napakagatlabi si Lira. Hindi niya alam kung matatawa siya o manginginig. Ngunit sa loob-loob niya, ang kanyang mga nararamdaman at panaginip ay hindi na kayang itanggi. Ang pagpili ng itinakda itinuro ni Lola Tasing ang isang larawan sa lumang aklat, isang babae, nakasuot ng puti, may bilog sa noo, at may pulang marka sa tiyan. Ganyan ang marka ng mga napili. At hindi basta-basta ito lumilitaw. Ibig sabihin, ikaw ay bahagi ng lumang sumpa. Paano po ito napipili? Bakit ako? Tanong ni Lira. Ayon sa alamat, ang espiritu ng matandang aswang ay palaging nagmamasid mula sa ilalim ng lupa. Sa bawat henerasyon, pinapili niya ang dalagang may pinakamaaliwalas na kaluluwa. Kapag nahanap na niya ito, ipapasok niya ang kanyang binhi sa pamamagitan ng panaginip. Napatitig si Lira sa kanyang tiyan. Kinilabutan siya sa ideya na maaaring may bagay o nilalang na umuusbong sa loob ng kanyang katawan na hindi niya ginusto. Ang unang napili, si Anakleta ikinuwento rin ni Lola Tasing ang tungkol kay Anakleta, ang kauna-unahang babae sa Sitio Malagim na pinaniniwala ang napili ng aswang. Ayon sa matatanda, noong taong 1803, bigla na lamang siyang nabuntis kahit hindi nagkaroon ng nobyo ni asawa. Hindi niya alam kung paano, pero isang gabi raw ay may dumalaw sa kanya habang natutulog. Pagkalipas ng 9 na buwan, isinilang niya ang isang batang lalaki na may dilaw na mata at itim na kuko. Bago pa man ito tumuntong ng 7 taon, nawala ang bata at si Anakleta ay natagpo ang walang buhay, nakasabit sa puno ng balete, may nakasulat sa kanyang dibdib gamit ang sariling dugo, ang itim ay babalik. Ang papel ng mga bantay may mga ilang tao raw sa bawat henerasyon ang isinilang upang bantayan ang itinakda. Sila ay tinatawag na mga tagabantay. Hindi sila pari, hindi rin sila albularyo. Sila ay mga tagapangalaga ng balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Hindi ka nag-iisa, Lira, ani Lola Tasing. Bawat itinakdang babae ay sinasamahan ng isang tagabantay. At bago pa mamatay ang iyong tunay na ina isinumpa niyang babantayan ka. Napakunot noo si Lira. Ang totoo po, hindi ko po kayo tunay na lola, di ba? Tumango si Lola Tasing. Hindi, anak. Iniwan ka sa akin ng nanay mo, isang gabi pagkatapos niyang makatakas mula sa ritual ng mga aswang. Hindi na siya nagbalik. At ngayon, bumabalik ang sumpa. Mga palatandaan ng pagiging itinakda, ipinakita ni Lola Tasing ang ilang palatandaan na tinatamaan ng sumpa ng itim na lahi, pagkakaroon ng panaginip kung saan may ipinapasang nilalang sa sinapupunan. Paglitaw ng itim na marka sa tiyan, kadalasang tatsulo.
Pagkawala ng gana sa banal na bagay tulad ng dasal at simbahan. Pagsisimulang makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng iba. At ang pinakahuling hudyat, pagdudugo sa hindi maipaliwanag na paraan na may kasamang itim na dugo. Lahat ng ito, dinaranas na ni Lyra. Ang simula ng pagbabantay, sisimulan na natin ang pagbabantay sa iyo, ani Lola Tasing. Hindi para alisin ang binhi, dahil hindi pa natin alam kung posible, kundi para pigilan itong tuluyang magising. Gamit ang mga lumang dasal at orasyon, nagsimula silang gumawa ng proteksyon sa paligid ng bahay. Naglagay sila ng asin sa bawat bintana, langis sa bawat sulok, at anting-anting sa liig ni Lyra. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sinabi ng kanyang lola ang pinakanakatatakot, hindi sapat ang mga ito kung mismong nilalang ang pumunta para kunin ka. Wakas ng part 2 sa pagsapit ng hating gabi, habang natutulog si Lyra, muling nagpakita sa kanyang panaginip ang matandang babae. Ngayon, dala na nito ang isang itim na sanggol, umiiyak, ngunit ang iyak ay parang halakhak. Itinuro nito si Lyra, at sa likod niya ay may pinto ang yari sa mga ugat ng puno. Buksan mo ang pinto. Hindi mo na kami matatakasan. Sa paggising niya, basang-basa ang kanyang kumot, at sa sahig ng kanyang kwarto, may mga yapak ng putik. Pero walang ibang taong pumasok sa silid. Hindi sapat ang orasyon. Hindi sapat ang asin o langis. Kailangan ka nating ipasuri sa isa sa mga huling buhay na bantay ng mga itinakda. Ito ang mariing sinabi ni Lola Tasing kinaumagahan, matapos ang isang gabi ng panaginip at ang misteryosong mga yapak sa sahig ng kwarto ni Lyra. Ang dating katahimikan ng kanilang mundo ay napalitan na ngayon ng takot, pag-aalinlangan at mabilis na pagkilos. Hindi na ito basta-bastang guni-guni lang. Ang mga alon ng kababalaghan ay dumarampi na sa realidad. At si Lyra, isang simpleng dalaga lamang noon, ngayon ay tila sentro ng isang lumang propesiya. Paglalakbay patungo sa matandang gamuon kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, dinala ni Lola Tasing si Lyra sa baryo ng Bantayan Norte, 3 oras na lakad mula sa Sitio Malagim. Isang matarik at masukal na daan ang tinahak nila, binaybay ang ilog, tumawid sa putikan, at inakyat ang burol na noon ay iniiwasan ng karamihan. Bakit po tayo dito dumaan? Tanong ni Lyra. Sapagkat ang mga sinumpa at tinakdang tulad mo ay may amoy. At kung sa normal na daan tayo dadaan, baka maramdaman ka nila. Ang tinutukoy ni Lola ay ang mga bantay halimaw, mga aswang na nakaantabay upang agapan ang sinumang itinakda bago pa man ito tuluyang makalayo. Pagkarating nila sa paanan ng bundok, tumambad ang isang lumang bahay na yari sa bato at kahoy. Madilim, puno ng mga palawit na anting-anting, at may asong itim na nakahiga sa pintuan. Hindi ito umaangil, hindi rin tumatahol. Tila tahimik lang itong nagmamasid. Ang matandang manggagamot sa loob ng bahay ay naroon si Tatay Doro, isang 83 anyos na manggagamot na pinaniniwala ang huling tagapagsiyasat ng binhi. Payat, halos hindi na makatayo, ngunit ang mga mata niya ay tila hindi tumanda. Para bang nakakakita siya sa kaloob-looban ng kaluluwa. Umupo si Lyra sa harapan niya. Hawak ni Tatay Doro ang isang baston na may ukit ng mata sa dulo. Isa-isa niyang tinignan ang palad, batok, noo, at ang tiyan ni Lyra. Yesen, sambit niya sa mahinang tinig. Ang marka hindi pa tuluyang nag-aapoy. Pero buhay na ang binhi. Napalunok si Lyra. Ano pong ibig niyong sabihin buhay na? Ang pagsisiyasat binigyan si Lyra ng isang sagradong dahon upang nguyain. Pagkatapos nito, pinainom siya ng mapait na sabaw mula sa pinakuluang ugat ng balete at buntot ng bayawak. Matapos ang 3 lagok, biglang tumirik ang mata ni Lyra at para siyang natigilan. Sa loob ng halos 5 minuto, hindi siya gumagalaw. Ang mga kamay niya ay nanigas, at ang kanyang tiyan ay bahagyang gumalaw, para bang may kumakadyot mula sa loob. Isang bagay na hindi normal. Isang bagay na buhay. Huwag kang matakot, wika ni Tatay Doro, habang pinipigil si Lola Tasing sa paglapit. Ito'y pagpapakita ng espiritu ng binhi sa loob niya. At doon nagsalita si Lyra, ngunit hindi sa kanyang tinig. Kailan ang kabilugan ng buwan? Ang malamig, lalaking boses ay lumabas sa bibig ng isang dalaga. Hindi ito ang tinig ni Lyra. Parang maraming dila ang nagsasalita sa iisang bibig. Ilang gabi na lang isisilang ang bagong henerasyon. Pagkagising at revelasyon pagkatapos ng ilang sandali, nawalan ng malay si Lyra. Nang magkamalay siya, gabi na at may putik sa kanyang mga paa.
Ang sabi ni Lola Tasing, habang wala siya sa sarili, tumayo siya at sinubukang lumabas ng bahay ni Tatay Doro, pero di niya alam kung saan siya pupunta. Ang binhi sa loob mo, ani Tatay Doro, ay hindi pa tuluyang nagiging laman. Isa itong espiritu na unti-unting humihigop ng buhay mo bilang sinapupunan. Kung aabot ito sa kabilugan ng buwan, hindi na natin ito mapipigilan. Sinabi rin ni Tatay Doro na si Lira ay isang dalangin ang huling itinalagang ina bago tuluyang bumangon ang matandang aswang na pinagmulan ng lahat. Kung maisisilang ang nilalang sa kanyang sinapupunan, ito'y magiging katawan ng aswang na matagal nang nakakulong sa pagitan ng lupa at kamatayan. Isang matinding babala, Lira, ani ni Tatay Doro, wala ka ng normal na buhay pagkatapos nito. Hindi ka na pwedeng bumalik sa kung sino ka noon. Ang nilalang sa loob mo ay magpapalakas habang ikaw ay nanghihina. Tinuro niya ang gitna ng tiyan ni Lira. Kapag tumubo ang ikalawang marka dito, ang bilog na itim, ibig sabihin, isinilang na sa loob mo ang kaluluwa ng matandang aswang. At kapag lumabas yan, wala nang babalikan ang sangkatauhan. Paglulunsad ng pansamantalang proteksyon, binigyan si Lira ng pulseras ng batong itim na isinaboy sa huling ilog ng buwan. Isa raw itong pansamantalang sagabal upang hindi agad makapasok ang masamang espiritu sa kanyang kalooban. Binigyan din siya ng bukong-bukong na may sagradong ukit na hindi niya dapat alisin kahit kailan. Ngunit babala ni Tatay Doro, hindi ito pang matagalan. Kapag ang espiritu ay ganap ng nagising, susunduin ka niya at walang makakagawa ng paraan upang pigilan siya maliban sa pangunahing orasyon ng pagtalikod. Isa itong sinaunang dasal na kailangang isagawa sa tuktok ng burol habang lumulubog ang ikalawang buwan, habang nakaharap sa silangan, gamit ang dugo ng itinakda mismo. Wakas ng part 3 habang pauwi sina Lira at Lola Tasing, dumaan sila muli sa gubat. Ngunit sa gitna ng katahimikan, nakarinig sila ng kakaibang huni ng sanggol na umiiyak sa kawalan. Ngunit walang sanggol sa paligid. Walang bahay. Walang tao. Tanging ang ihip ng malamig na hangin at ang tunog ng yapak sa putik. Sa dulo ng daan, biglang sumingit sa harap nila ang isang itim na unggoy na may mapulang mata, at ang bibig nito ay maihawak na pusod ng sanggol. Napasigaw si Lira. Pagbalik ni Lira at Lola Tasing mula sa bahay ni Tatay Doro, tila isa ng ibang mundo ang kanilang binalikan. Ang dating tahimik na bahay ay tila naging pugad ng bigat, mabigat ang hangin, mabigat ang katahimikan, at higit sa lahat, mabigat ang loob ni Lira. Wala nang kasiguruhan ang kanyang buhay. At sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging malinaw na ang kanyang katawan ay unti-unting nagbabago, hindi sa karaniwang paraan ng paglaki o pagdadalaga, kundi sa paraang nakakakilabot. Pisikal na pagbabago, unang napansin ni Lira ang biglaang pagkawala ng kanyang regla. Akala niya epekto lang ng stress, pero lumipas ang 1, 2, hanggang 3 buwan, wala pa rin. Hindi siya buntis ayon sa normal na pamantayan, pero ang tiyan niya ay bahagyang lumalaki, hindi bilog kundi parang may hubog na umbok sa isang bahagi. Isang umaga, habang naliligo sa poso, nakita niya ang kanyang balat, may tila itinutulak na bagay mula sa ilalim. Para itong galaw ng palaka sa loob ng kanyang tiyan. Nang pisilin niya ito, parang may umurong. Hindi niya sinabi agad kay Lola Tasing. Natakot siya. Hindi lang sa nakikita niya, kundi sa nararamdaman. May oras na parang gusto niyang umiti habang umiiyak, at may gabi na bigla siyang tumatawa kahit walang dahilan. Parang may ibang emosyon na nakikihati sa kanyang isipan. Pag-iiba ng panlasa at gawi simula nang bumalik sila mula sa bahay ni Tatay Doro, nawalan na ng gana si Lira sa mga normal na pagkain. Hindi na siya makakain ng kanin, gulay, ni kahit karaniwang ulam. Ngunit isang gabi, habang nagluluto si Lola Tasing ng adobong baboy, bigla siyang napalapit at naakit sa dugong pinanghugasan ng karne. Lola, pwede ba akong tumikim niyan? Natigilan ang matanda. Anak, dugo yan. Gusto ko po kahit konti lang idoon, kinumpirma ni Lola Tasing ang pinakakinatatakutan niya. Nagsisimula ng lumakas ang impluensya ng binhi ng aswang. Simula noon, sinadya nilang ipagpahinga si Lira sa bahay at huwag nang makihalubilo sa ibang tao. Binigyan siya ng mga orasyon tuwing umaga, ipinapaligo sa tubig na may dahon ng sambong at langis ng niyog, at ginagawang lihim ang bawat kilos nila. Ngunit kahit anong gawin ni Lola Tasing, araw-araw ay lumalala ang mga pagbabago. Kakaibang lakas at paningin, minsang naglalakad si Lira papunta sa likod ng bahay para umigib ng tubig,
aksidenteng nadulas ang bata nilang kapitbahay sa madulas na lupa. Walang sinasadyang galaw, hinawakan ito ni Lyra gamit ang isang kamay, at naiahon niya ang bata mula sa pagkakabaon sa putik, na parang wala lang. Ang bata ay 5 taong gulang. Mabigat. Madulas ang lupa. Pero si Lyra, parang may lakas ng 3 tao. Napansin din niya na sa gabi, kahit madilim ang paligid, malinaw niyang nakikita ang paligid, mga hayop sa kakahuyan, mga insekto sa sanga ng puno, kahit ang mga mata ng mga bayawak na gumagapang sa damuhan. At higit sa lahat, may mga pagkakataon na nakakakita siya ng mga anino, mga hubog ng tao, pero wala namang tao. Ang mga aninong ito ay hindi kumikibo. Tila mga bantay lamang. At minsan, tila sinusundan siya. Pag-atake ng kakaibang damdamin sa kalagitnaan ng isang gabi, nagising si Lyra na nanginginig. Nakaupo siya sa gitna ng kwarto, hubot-hubad, habang sinusuka ang isang likidong kulay abo. Sa gilid ng kanyang bibig ay may bahid ng dugo. Hindi niya maalala kung anong nangyari. Pero sa mga kuko niya, may bahid ng balat at buhok, tila may hinawakan o kinamot siya ng marahas. Pinatingnan siya ni Lola Tasing sa salamin. Napasigaw siya. Itim na ang kanyang mga mata. Walang puti. Puro dilim. Ngunit matapos ang ilang sandali, bumalik din sa normal. Pagtatangka ng matanda sa pag-aalay isang hapon, habang si Lyra ay natutulog sa sala, may dumating na matandang babae na hindi nila kilala. May bitbit itong manok, kandila at bote ng itim na langis. Hindi ito nagsalita, bagkus ay inilatag ang mga gamit at biglang lumuhod sa harap ni Lyra. Handa na ang katawan niya, bulong ng matanda. Ano nang ibig mong sabihin, sigaw ni Lola Tasing. Ang pinuno ay parating na. Ang kanyang anak ay gising na sa sinapupunan. Kung gusto niyong mabuhay, hayaang lumabas. Hindi na pinatagal pa ni Lola Tasing ang eksena. Pinalayas niya ang matanda, na lumakad palayo na tila walang takot, na para bang alam niyang hindi pa niya oras. Pagbibinhi ng panaginip muling na naginip si Lyra. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw ang mensahe. Sa kabilugan ng buwan, pipili ka, isisilang mo ako bilang anak, o ikaw ang mamatay bilang ina. Sa panaginip, nasa gitna siya ng sementeryo. Nakapaligid sa kanya ang mga bangkay na hindi nabubulok. Lahat sila ay may marka sa tiyan, parehong-pareho sa kanya. May isang kabaong sa gitna, at sa loob nito ay isang sanggol na may ngipin ng matanda. Nakangiti ito. Kumakaway. Wakas ng part 4 nagising si Lyra na may matinding sakit sa tiyan. Sa salamin, nakita niya ang pangalawang marka, isang bilog, sa tabi ng unang tatsulok. Sa puntong iyon, napasigaw si Lola Tasing. Huli na nagsimula na siyang manganak sa espiritu. Sa labas ng bahay, tahimik na gumalaw ang mga punong kahoy. At sa hangin, may bulong, lumalapit na ang liwanag ng buwan, hindi ikaw ang tunay kong apo. Nabitawan ni Lyra ang hawak na tasa ng mainit na salabat sa kanyang narinig. Tumalsik ang sabaw sa sahig, at bahagyang naiangat ni Lola Tasing ang kanyang tingin, puno ng luha at pag-aalinlangan. Sa loob ng ilang araw matapos lumitaw ang ikalawang marka sa tiyan ni Lyra, nagbago ang lahat. Hindi lamang ang kanyang katawan ang unti-unting sinasakop ng misteryosong binhi, pati ang kanyang isipan ay tila hinahati ng 2 katauhan. May mga gabing nagsasalita siya sa lengguwaheng hindi niya alam, at may mga madaling araw na nakakagising siya sa ilalim ng puno ng balete, may bahid ng dugo sa kanyang damit, ngunit walang sugat sa katawan. Dahil sa takot, minabuti ni Lola Tasing na isiwalat na ang isang lihim na matagal nang nakaimbak sa kanyang puso. Isang lihim na babago sa buong pagkatao ni Lyra. Ang tunay na ina ni Lyra, ang totoo, anak panimula ni Lola Tasing habang mahigpit na hawak ang isang lumang kwintas na may ukit ng araw at bituin. Hindi ikaw ang tunay kong apo. Isinuko ka sa akin ng isang babaeng tumakas mula sa mga aswang mahigit 20 taon na ang nakalipas. Babaeng ipinaglihi sa kasamaan ngunit pinili ang kabutihan. Ang pangalan niya ay Mireya. Anak siya ng isang makapangyarihang mambabarang sa Visayas, at napili rin siyang maging itinakdang ina. Ngunit bago siya maisailalim sa ritual ng pagtanggap ng binhi, tumakas siya, bit-bit ka sa sinapupunan. Napaluhod si Lyra. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa pakiramdam na tila bumukas ang isang parte ng kanyang pagkatao, na noon pa'y pilit niyang hinahanap. Dinala ka ni Mireya sa bundok ng malagim at dito ka isinilang.
Pero alam niyang maihahabol sa kanya. Kaya ipinakiusap niya sa akin, isang matandang albularyo, na palakihin ka sa ilalim ng banal na proteksyon. Pagkatapos noon hindi na namin siya muling nakita. Ang sumpang namamana ayon sa lumang kasulatan, kapag ang isang itinakdang ina ay tumanggi sa pagtanggap ng binhi at tumakas, ang sumpa ay lilipat sa anak. Ngunit ang anak na ito ay mas magiging mabagsik na sisidlan, sapagkat hindi niya pinili ang misyon, ngunit isinilang siyang kargado ng kadiliman at liwanag sa iisang katawan. Kaya pala, bulong ni Lyra. Kaya pala hindi ko kayang lumapit sa simbahan kaya ako ganito, tumango si Lola Tasing. Hindi ka basta tao, Lyra. Isa kang sanggulang pagsalungat, ang bunga ng paglayo sa kasamaan. Kaya doble ang puwersang lumalaban sa iyo ngayon, ang naguutos sa iyong isilang ang nilalang, at ang dugo ng iyong ina na tumutol sa kanyang misyon. Ang liham ni Mireya habang naglilinis si Lyra sa isang lumang bowl ng kanyang lola, may nadiskubre siyang nakabalot sa tela, isang sulat na lumang-luma at sa labas ay maisulat kamay na pangalan para kay Lyra, kung sakaling matuklasan mo ang lahat. Nanginginig ang kamay ni Lyra habang binubuksan ang liham. Anak, patawad kung hindi kita naalagaan. Patawad kung iniwan kita sa mundo ng kadiliman ng walang paliwanag. Ngunit nais kong malaman mo, nilabanan ko ang lahing nais kang angkinin. Tumakbo ako habang may lakas pa, itinakas kita mula sa tiyan ng kasamaan upang mabigyan ng bagong simula. Ngunit ang sumpa ay mas matatag kaysa sa aking panalangin. Ikaw ay itinakda, hindi bilang inang tagapagdala, kundi bilang pusong pipili kung puputulin ang kadena o patuloy itong lalaganap. Kapag dumating ang huling gabi ng ikalawang buwan, at nararamdaman mong hindi ka na ikaw, hanapin mo ang bato sa likod ng sapa. Doon natin itinali ang orasyon ng kalayaan. Doon mo malalaman ang totoo mong papel. Ang bato sa likod ng sapa hindi na nag-atubili si Lyra. Kinabukasan, bago pa mag-umaga, sinamahan siya ni Lola Tasing sa likod ng sapa, sa lugar na halos nalimutan na ng mga taga-baryo. May isang malaking bato roon, kulay abo, at may ukit ng araw at bituin, tulad ng kwintas ni Lola. Sa ilalim ng bato, may nakatuping papel na binalot sa balat ng ahas. Binuksan ito ni Lyra, isa itong orasyon ng pagtanggi, isang sinaunang panalangin na may kapangyarihang itakwil ang binhi ng aswang mula sa katawan ng itinakda. Ngunit may kondisyon, isasagawa lamang ito kapag ang katawan ay lubos ng pag-aari ng espiritu. At kailangang ang mismong itinakda ang magdusa upang mapalaya ang kanyang sarili. Pagkawala ng sarili sa sumunod na mga araw, unti-unti nang nawawala si Lyra sa sarili. Minsang nahuli siya ni Lola Tasing na nakatayo sa gitna ng gubat, nakatingala sa buwan, umiiyak ngunit nakangiti, at kumakanta ng lumang awit na panawagan sa mga nilalang ng dilim. Hindi niya na maalala ang mga ito pagkagising. At isang gabi, habang natutulog si Lyra, bigla siyang bumangon, lumakad papunta sa altar ni Lola, at sinimulang sunugin ang mga sagradong anting-anting. Sa lakas ng sigaw ni Lola Tasing, bumalik sa ulirat si Lyra, at napaiyak siya sa takot. Hindi ko alam kung anong nangyayari, Lola. Parang hindi na ako to, ang diin ng desisyon sa pagdami ng gabi at papalapit na kabilugan ng buwan, na pagtanto ni Lyra na hindi sapat ang tapang para manatiling buhay, kailangan niyang pumili. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa oras ng pagsilang, kung anak ba ito o nilalang. Ngunit isa lang ang sigurado, ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa at ng buong sitio Malagim ay nakasalalay sa kanyang desisyon. Wakas ng part 5 habang nakaupo sa ilalim ng punong akasya, tinignan ni Lyra ang langit, buo na ang buwan. Sa tiyan niya, parang may gustong lumabas. Hindi pa man niya nilalabas, ramdam na niyang naroroon ang nilalang. At sa di kalayuan, may naglalakad na babae sa gilid ng ilog. Dahan-dahan itong lumapit. Maputla. May pilat sa mukha. At nang magtagpo ang kanilang mata. Lyra, sambit ng babae. Anak ko ako si Mireya. Nagsimula na. Iyan ang unang sinabi ni Mireya, ang tunay na ina ni Lyra, matapos ang matagal na pagkakawalay. Sa harap ng liwanag ng buwan at humahagibis na hangin sa tabing ilog ng Sitio Malagim, mararamdaman ang pagputok ng kakaibang enerhiya sa hangin, tila isang sumpang matagal ng kinukulong ay muling bumabangon. Walang salitaan, niyakap kundi isang malamig na pagtitig. Si Lyra, bagamat sabik sa ina, ay unti-unting pinapainit ng isang bagay sa kanyang tiyan, isang panloob na galit na tila hindi kanya. Parang kinamumuhian niya ang babaeng ito, kahit ngayon lang sila nagkita.
Parang gusto niya itong lapain, sakalin patayin. Pero bakit? Unang palatandaan, pagkawala ng mga bata kinabukasan, kumalat ang balita, 3 bata mula sa kabilang sitio ang hindi na nakauwi mula sa pangunguha ng bayabas. Natagpuan ang mga tsinelas sa gilid ng ilog, kasama ang isang kulay pulang laruan na puno ng mga bakas ng kagat, mga ngiping tila sa hayop pero masyadong pino at pantay. Ang mga matatanda sa baryo ay agad nagdasal ng orasyon. Ang mga ina, nagsabit ng bawang at asin sa mga pintuan. Maging ang barangay captain, na hindi naniniwala sa kababalaghan, ay napilitang patahimikin ang mga usap-usapan upang hindi magdulot ng histerya. Pero huli na ang lahat. Isang gabi pa lang, 3 na ang nawala. Pagkawala ng mga hayop sa sumunod na gabi, mga alagang hayop naman ang nawala, mga kambing, manok, pusa, pati aso. Natagpuan ang ilan sa mga ito sa likod ng mga bahay, nakatiwangwang, walang laman ang tiyan, at tila kinain mula sa loob palabas. Mabilis ang desisyon ng mga taga-sitio, may aswang. Hindi ito ordinaryong magnanakaw o hayop. Pinaghinalaan ang isang matandang bagong salta mula sa bundok. Siya raw ay laging gising tuwing gabi at hindi nakikipag-usap sa kahit sino. Pinuntahan ng ilang kabataan ang kanyang bahay upang kisindakin at paalisin, ngunit laking gulat nila nang makita nilang walang laman ang bahay, pero may mga palatandaan ng orasyon at dasal sa lahat ng dingding. Hindi siya ang aswang, bulong ng isa. Baka siya ang nagtatago sa atin mula sa aswang, ipagbigat ng hangin at panaginip ng baryo isang gabi, bago ang kabilugan ng buwan, sabay-sabay na nanaginip ang mga taga-baryo. Isa lang ang tema, may isang babae sa gitna ng gubat, puti ang suot, duguan ang mata, at nakangiti habang lumalakad sa apoy. Isa sa mga nanaginip ay ang isang paring matanda, si Father Manuel, na noon pa man ay tahimik lang at mapagmasid. Ngunit pagkagising niya, nilapitan niya agad si Kapitan Marco. Kapitan, kailangan nating ipunin ang lahat sa kapilya ngayong gabi. Hindi ito basta aswang. Isa itong ipinaglihi ng hating liwanag at dilim. Ano ibig mong sabihin, Father? Ang itinakdang ina ay nanganak na. Pero hindi sa anyong inaasahan. Ang sanggol ay hindi laman kundi espiritu. At habang ito'y lumalakas, inuubos nito ang mga mahihina. Una ang bata, sunod ang hayop at sa huli tayo. Silira sa ilalim ng buwan habang pinupunit ng kagubatan ang katahimikan ng gabi sa mga panaghoy ng mga nawawala, si Lira ay unti-unti nang nilalamon ng espiritu sa kanyang tiyan. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, tumayo siya sa gitna ng kanyang kwarto, hubot-hubad, balot ng langis at dugo. Sa kanyang likod ay nakaukit na ang 3 marka, isang paikot-ikot na ahas na nilalamon ang buntot nito. Tiningnan siya ni Lola Tasing mula sa pinto, nanginginig. Lira anak, ngunit hindi na si Lira ang kausap niya. Bumaling ang dalaga sa kanya, pulang-pula ang mga mata, at may ngiting hindi tao. Hindi na ako si Lira. Ako na ang anak ng kadiliman na itinakdang isilang. Ang 4 na kalabaw sa gitna ng baryo sa kalagitnaan ng gabi, isang napakalakas na ugong ang narinig mula sa gitna ng sitio. Nagsilabasan ang mga tao, bit-bit ang mga gasera at kampana, at laking gulat nila nang makitang may 4 na kalabaw na nakatayo sa harap ng kapilya. Ngunit hindi ito ordinaryong kalabaw. Ang kanilang mga mata ay pula, at ang kanilang mga katawan ay may nakaukit na mga lumang simbolo ng alchemy at mahika negra. Sa kanilang likod, may nakasulat na mga salitang hindi mabasa, ngunit nararamdaman ng lahat ang kahulugan, oras na ng pag-aalay. Biglang umihip ang malakas na hangin. Tumilapon ang kandila ng kapilya. May umatungal mula sa gubat. At mula sa likod ng mga kalabaw, may lumitaw na babaeng nakaputi, may 2 pusod sa tiyan. Si Lira. Ngunit ang mukha niya ay hati, kalahati ay sa kanya, kalahati ay sa isang nilalang na hindi kilala. Nakangisi ang isa, umiiyak ang isa. Pagtatangka ng baryo na mag-alay sa sobrang takot, may mga matatanda sa baryo na nagdesisyong mag-alay ng hayop at itim na manok upang ipakalmahin ang espiritu. Isinagawa nila ito sa harap ng punong balete, gamit ang mga lumang ritual na mula pa sa mga ninuno nila. Ngunit habang isinasagawa ang orasyon, sumigaw ang punong babaylan, hindi ito sapat. Hindi ito gutom sa dugo, gutom ito sa kaluluwa. At tila sagot sa kanyang pahayag, napigtas ang kanyang ulo, kahit walang humawak sa kanya. Tumalsik ito sa gitna ng plaza. Ang mga tao'y nagsigawan. Wakas ng part 6 ang sitio Malagim ay isa ng gubat ng takot.
Wala nang lumalabas ng bahay at kahit ang mga may anting-anting ay nanginginig. Sa tahanan ni Nalira, si Lola Tasing ay nakaluhod, hawak ang kwintas ni Mireya at paulit-ulit na sinasambit ang orasyon ng pagtatakwil. Samantala, si Lira ay nakatayo sa ibabaw ng kapilya, nakatingala sa buwan habang bumababa sa kanyang tiyan ang itim na usok na unti-unting kumikintal sa lupa. At sa kanyang likod, si Mireya ay lumuhod, hawak ang kutsilyong ginamit sa kanyang sariling inang aswang, handa ng wakasan ang sumpa na siya mismo ang nagpasimula. Anak, kung hindi mo kaya, ako ang tatapos sa kanya. Wala na akong laban, iyan ang nasambit ni Lira habang nakaluhod sa lupa, halos mawalan na ng malay, at ang kanyang tiyan ay tila sasabog na sa sakit at bigat. Mula sa hating gabi hanggang madaling araw, nararamdaman niyang may gustong lumabas sa kanyang katawan, hindi isang sanggol, kundi isang espiritong nagpapanggap bilang anak, at ngayon ay pilit ng lumalaya. Sa ilalim ng kabilugang buwan at sa gitna ng abandonadong kapilya sa Sitio Malagim, nagsimula ang pagsilang, hindi ng isang buhay, kundi ng isang sumpa na ilang henerasyon ng pilit ikinukubli. Ang alingaw ng panganay ng kadiliman, hindi na tumugon si Lira sa mga panawagan ni Lola Tasing. Ang kanyang mata ay tuluyang namula, at ang kanyang bibig ay bumibigkas ng salitang hindi niya alam, tila mga salita ng sinaunang lahing aswang. Sa bawat pag-ungol niya ng sakit, nanginginig ang lupa. Ang mga kandila sa altar ay sabay-sabay na namatay at ang krus ng kapilya ay bumaliktad. Sa ikatlong oras ng pagsilang, isang itim na usok ang lumabas mula sa kanyang tiyan, unti-unting humuhugis, kumikilos at nagkakabuhay. Hindi ito sanggol, kundi isang nilalang na hugis tao, ngunit walang balat, puro litid, ugat at mata sa buong katawan. Ang pangalan nito, Kuran, ang alingaw ng unang aswang. Ang pagkakatawang tao ng kadiliman habang pinipilit ni Lira na huwag bumigay, naramdaman niyang dahan-dahang nababaklas ang kanyang kaluluwa sa katawan. Sa bawat halinghing na nilalang na lumalabas sa kanya, tila may parte ng kanyang pagkatao ang kinakaladkad nito palabas. Lira, sigaw ni Mireya. Labanan mo. Hindi pa huli. Ngunit huli na. Ang katawan ni Lira ay nakalaylay sa altar, wala nang ulirat, pero buhay pa rin ang kanyang katawan. Pinagsasaluhan na ito ng espiritu ng kadiliman at ng natitirang liwanag sa kanyang loob. Si Kuran, ang bagong panganak, ay dahan-dahang tumayo. Tumambad sa mga mata ng buong baryo ang anyo nito, may 4 na kamay, may pakpak ng paniki, may buntot na parang ahas at tinig na lalaki at babae sa iisang salita. Ang panandali ang pagsanib ni Mireya, habang palapit si Kuran sa kanya, walang ibang nagawa si Mireya, kundi ibigay ang sarili upang panandali ang saluhin ang espiritu. Gamit ang orasyon sa balat ng ahas at kutsilyong isinumpa ng kanyang ama, hinugot niya ang kanyang sariling dugo at isinumpa sa hangin. Sa dugo ng naghimagsik, sa katawan ng nagtagumpay, ako'y maging sisidlan ng sumpa, upang tapusin ang kasaysayan ng kadiliman sa aking lahi. Sa isang kisap mata, lumipat kay Mireya ang espiritu ni Kuran. Tumigil sa pag-iyak si Lira. At si Mireya, nagsimulang mabaliw. Ang buong baryo ay gumising, ang mga tao sa Sitio Malagim na akala iligtas sa kanilang tahanan, ay sabay-sabay na napabalikwas ng gising. Para bang may puwersang dumaan sa bawat bubong. Ang mga bata ay nagsuka ng itim na dugo. Ang mga matatanda ay nanlabo ang mata. At ang mga albularyo ay nawala ng bisa ang kanilang mga anting-anting. Ang buong baryo ay isinailalim sa anino ng nilalang na isinilang mula sa tiyan ng dalagang itinakda. Ang lupa ay bumuka sa gitna ng kapilya. Lumabas ang mga ugat ng punong balete, pumulupot sa mga dingding at sinimulan nitong lunurin ang altar sa mga alaala ng dugo. Pag-uusap ng inang kinain ng anak habang unti-unting sinasakop ng espiritu ni Kuran ang katawan ni Mireya, nagkaroon ng huling pagkakataon ang mag-ina upang magkausap. Sa loob ng isipan ni Mireya, isang puting silid, tahimik at malamig, nakita niya si Lira, bata pa, nakaupo sa duyan, umiiyak. Mama, bakit ako ipinaglihi sa kadiliman? Lumapit si Mireya at hinaplos ang mukha ng anak. Dahil kahit sa loob ng dilim, may kakayahan kang piliin ang liwanag. Pero pagod na ako. Tumango si Mireya. Kung gayon ako na ang magtatapos. Pero tandaan mo, ikaw ang anak na hindi isinuko sa kasamaan. Ang huling dasal ni Lola Tasing habang ang kapilya ay nilalamon ng mga ugat, tinipon ni Lola Tasing ang huling lakas upang buuin ang orasyon ng pagputol ng lahi.
isang dasal na kapag winika ng tunay na tagapag-alaga. Puputulin ang daluyan ng sumpa at isasakripisyo ang sariling kaluluwa. Sa ngalan ng lahat ng nilalabanan, sa ngalan ng mga sanggol na hindi pa isinisilang, pinuputol ko ang tanikala ng lahing ito, at sa aking katawan ay isinumpa na ang kadiliman ay huwag nang tumubo. At sa kanyang huling hininga, sinambit ni Lola Tasing ang pangwakas na linya. Kunin niyo ako, huwag ang apo ko. Ang pagputok ng liwanag sa gitna ng kaguluhan, biglang bumagsak ang kidlat sa gitna ng altar. Sumabog ang liwanag mula sa katawan ni Mireya. Tumalsik si Kuran, at sa unang pagkakataon, narinig ng lahat ang sigaw ng isang nilalang na pinanganak sa dilim, hindi ikideng itinakdang oras. Sa isang iglap, natunaw ang katawan ni Kuran, nagmistulang abo. Nawala ang mga ugat, tumigil ang pag-ikot ng lupa, at ang kapilya ay muling lumiwanag. Sa gitna ng altar, nakatayo si Lyra, hubot-hubad, pagod, sugatan, ngunit muling buo. Wala na ang espiritu. Wala na si Kuran. At sa tabi niya, nakahandusay si Mireya at si Lola Tasing, parehong walang buhay, ngunit may ngiti sa labi. Wakas ng part 7 tumahimik ang Sitio Malagim. Muling bumalik ang hangin. Ang buwan ay bahagyang natakpan ng ulap, parang itinago ang buong pangyayari sa mata ng langit. Si Lyra ay lumuhod sa gitna ng altar, tinignan ang dugo ang lupa, at bumulong, hindi ako ina ng kadiliman. Ako ang wakas ng kanyang lahi. Ngunit sa malayo, sa ilalim ng baleting nakabukas ang lupa, isang maliit na itim na mata ang kumurap. Hindi pa tapos. Ang mga sumpa ay hindi talaga nawawala kundi natutulog lamang. Iyan ang sabi ni Father Manuel 17 taon matapos ang trahedya sa Sitio Malagim. Marami na ang nakalimot, marami na rin ang lumisan, at ang kapilyang dating pinangyarihan ng karumal-dumal na pagsilang ay tuluyan ng tinabunan ng damo, lupa at katahimikan. Ngunit para sa ilang nakaligtas, tulad ni Lyra, hindi kailanman nawala ang alaala ng mga nilalang mula sa dilim. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa babala. Buhay ni Lyra matapos ang trahedya. Pagkatapos ng pangyayari, si Lyra ay dinala sa Maynila sa tulong ng isang madre mula sa isang misyon. Doon, tahimik siyang namuhay sa ilalim ng bagong pangalan, Clarice. Lumayo siya sa lumang buhay, sa lumang pangalan, at sa lahat ng may kinalaman sa Sitio Malagim. Pero kahit anong itago niya, may mga gabi pa rin na nananaginip siya. Panaginip na siya ay muli na namang buntis. Panaginip na sa kanyang tiyan ay gumagalaw ang nilalang na walang balat. Panaginip na naririnig niya ang pangalan, Kuran. Kuran, at isang araw, habang inaayos niya ang kanyang hardin sa gitna ng lungsod, napansin niyang may umusbong na maliit na halaman, may hugis buntot ng ahas. Ang sanggol na walang ina sa kabilang dako ng bansa, sa isang liblib na sitio sa Bukidnon, may sanggol na natagpuan sa harap ng isang maliit na kapilya, hubot-hubad, balot ng itim na kumot, at walang umiiyak. Tahimik, nakatitig lamang sa langit. Pinangalanan siya ng mga madre bilang Ti Gabriel. Ngunit lingid sa kaalaman nila, ang sanggol ay may kakaibang katangian, hindi nagkakasakit, hindi umiiyak kahit gutom, at sa tuwing kabilugan ng buwan, nagkakaroon ng marka sa likod, isang ahas na kumakain ng buntot. Hindi nila alam si Gabriel ay hindi ordinaryo. Ang muling pagkikita sa isang seminar para sa mga guro sa relihiyon, nagtungo si Clarice, Lyra, sa Bukidnon bilang panauhin. Walang kamalay-malay sa kanyang haharapin, pumunta siya sa kumbento kung saan siya matutulog sa loob ng 3 araw. Pagdating pa lang niya, may batang sumalubong sa kanya. Maputla, tahimik at may matatalim na mata. Ako po si Gabriel, sabay abot ng kamay ng bata. Parang kilala kita, Tita Clarice. Pagdampi ng kamay nila, nanginginig si Lyra. Tila may dumaloy na lamig mula sa kanyang palad patungo sa puso. At sa isang iglap nakita niyang muli ang mga mata ni Kuran. Ang simula ng panibagong banta sa loob ng kumbento, sa tuwing dumidilim, may naririnig si Lyra ng mga bulong mula sa silid sa ibaba. Lumaki na ang binhi, bumalik ka upang buksan muli ang daan, ina-ina, sinubukan niyang ipagkibit balikat ang mga ito, pero sa ikalawang gabi, nakita niya ang batang si Gabriel sa gitna ng hardin, nakahubad, at may iniukit sa lupa gamit ang daliri. Mga sinaunang simbolo. Gabriel, anong ginagawa mo? Tumalikod ang bata, at sa kanyang mga mata, pula at dilaw, naramdaman ni Lyra na hindi lang siya anak ng dilim, kundi ang reinkarnasyon mismo ni Kuran. Pagdating ng bagong tagapagtanggol sa pag-alis ni Lyra mula sa kumbento,
dali-dali siyang naglakbay patungo sa Mindoro, sa isang lumang bundok kung saan nakatira ang huling tagapagmana ng lahing babailan. Isang matandang bulag na lalaki na nagngangalang Amasilo. Amasilo, hindi pa pala tapos ang lahat, akala ko ako ang huling itinakda. Ngumiti si Amasilo at nagsindi ng insenso. Hindi mo kayang tapusin ang sumpa ng isang lahing isinilang mula sa baluktot na kasaysayan. Ngunit maaari mong ituro ang huling sulo sa susunod na tagapagligtas. At sino naman iyon? Tanong ni Lira. Ang anak mo. Ang anak ni Lira, ang susi sa huling pagputol, hindi alam ni Lira, ngunit nagdalang tao siya matapos ang trahedya sa Sitio Malagim. Sa matinding trauma, hindi na niya namalayan. Ang batang iyon ay inampon ng isang pamilya sa Davao, at ngayon ay 17 taong gulang na babae, may pangalang Mira. Si Mira ay may kakaibang abilidad, nakakakita ng anino, kahit tanghaling tapat nakakarinig ng mga bulong mula sa mga halaman at tuwing lumalapit sa simbahan, bigla siyang nasusuka. Minsan binigyan siya ng papel para gumuhit sa klase, iguhit niya ang parehong simbolo sa likod ni Gabriel, ang ahas na umiinog. Ang huling pagpupulong muling nagbalik si Lira sa kumbento, kasama ang batang si Mira. Ngunit sa gabing iyon nawala si Gabriel. Tanging iniwan niya ang mensaheng nakaukit sa pintuan, hindi ko kailangan ng ina. Ako ang simula at wakas. Biglang bumagsak ang dilim sa buong compound. Namatay ang lahat ng kandila. At mula sa ilalim ng simbahan, bumangon ang itim na alikabok, ang katawan ni Kuran, muling nabubuo. Ngunit bago pa ito mabuo ng buo, humarap si Mira. Wala siyang sinabi. Pinikit lang niya ang kanyang mata at mula sa kanyang katawan, lumabas ang liwanag na hindi kayang tingnan ng kahit anong nilalang ng dilim. Ang wakas, isang bagong simula sa gitna ng liwanag, sumigaw si Kuran, hindi pa ako tapos. Isusumpa ko ang inyong mga anak. Ang inyong lahi. Ngunit sagot ni Mira, hindi mo na kami bahagi. Kami ang bagong henerasyon, hindi sa ilalim ng takot, kundi ng pagpili. At sa huling ulos ng liwanag, naglaho si Kuran, hindi bilang patay, kundi bilang alikabok na hindi na kayang bumuo muli. Epilogo, tumahimik muli ang mundo. Si Lira ay nabuhay bilang guro ng mga batang may kakayahan. Si Mira ay naging tagapagmana ng mga babailan. At si Gabriel, bagamat wala na, ay naging alaala na lang, babala sa mga susunod. Ngunit sa huling tagpo ng kwento, isang matandang babae sa gitna ng bundok ng Aurora ang nagsindi ng isang itim na kandila. Magsisimula muli sa panibagong anyo. 21.